Magandang araw. Itong pong programa na ito ay hatid sa inyo ng Philippine Publishing House. Ang ating segment ay pinamagatang Journey Towards Eternity. Sa travel pa lamang, going to heaven pa yan na as we pass through Orion. Ang ganda mga kapatid. Sa iyong pagbati sa ating mga viewers sa buong Pilipinas. Welcome sa ating programa, Journey Towards Eternity. At ang ating pagsasamahan, mga kapatid, ay lalong gumaganda at saka yung mga topics natin ay nagbigay ng kagalakan, kasigasigan, pag-asa, at buhay na walang hanggan. Dahil itong mga mensahe na ating napakinggan ay galing po lahat sa banal na kasulatan. Aking pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin at kapuri-puri talaga ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na nagbigay sa atin ng tagumpay. Manalangin tayo, mga kapatid. Amang banal, o Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ay puno ng pag-asa, pagmamahal at pag-ibig. Aming dinala ang aming sarili sa inyo, Panginoon. Na sana punuin mo kami ng inyong mga biyaya. Ang inyong banal na basbas mapasa amin. At Panginoon, pakihipo kami upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kasigasigan. Kasihan mo kami, Panginoon, ng inyong kabanalan at manahan ka sa aming buhay. Pagpalain ang bawat isa sa amin, sa aming pag-aaral sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Our topic for the study is happiness in Jesus. Ang kasayahan kasama ang ating Panginoon Hesus. Ang ganda, mga kapatid, na tayo po ay maging masaya. Ngunit, ang kasayahan dito sa mundo, hindi madaling makuha. Dahil marami ang mga tukso. May isang tao nga na ang pera niya na nawala, 3 million pesos nawala. Dahil na-scam siya, kala niya may balik yung pera, dumami pa yung pera, na-scam siya, mga kapatid. Gusto niya ang kaligayahan. Makaangkin siya ng pera, maraming pera, yung pera niya ay dumami, upang siya po ay makapagbigay ng mga pangangailangan at anong gusto ng kaniyang mahal sa buhay. At ganyan din makatulong sa iba. Ang nangyari, siya na ang tinutulungan. Marami pang iba, mga kapatid, na ang ating hangarin ay kaligayahan. Kasi dinesign po tayo ng ating Panginoon Hesus na maging maligaya. Ngunit, dahil sa kasamaan ng mundo, dahil Satan came into the world and introduced happiness na hindi talaga kaligayahan. Ang kaligayahan ay panandalian lamang. At ang pagdurusa hanggang buong buhay. Kung wala ang Panginoon, pagdurusa talaga buong buhay. Ngunit pag nandyan ang Panginoon, mga kapatid, siya ang ating Diyos na mahabagin sa lahat. In Philippians 4 verse 19, ito po ang ating key text. My God will supply every need
according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang ganda. Philippians 4 verse 19 nagsabi, God will supply all your needs. Ang salitang supply galing sa Griego na plero. Ano ba yung plero? Ang plero, mga kapatid, ay furnish. Ano ba yung furnish? Humingi ka ng bahay sa Panginoon, binigyan ka ng bahay ng Panginoon, at saka nagbigay din siya ng, siyempre sa bahay, kailangan ng mga appliances, kailangan ng mga upuan, kailangan ng dining table, kailangan ng TV, kailangan ng piano, kailangan ng refrigerator, kailangan ng washing machine, kailangan ng gas range, kailangan ng aircon. Yun ay furnish. Nang humingi ka sa Panginoon, ibigay niya hindi lang ang inyong hiningi. Ano pa ang kailangan mo, ibigay sa Panginoon. Yun ang meaning ng supply. At ang supply, din mga kapatid, in Greek plero, meaning complete. Furnish, then complete. Ano pa yung complete, mga kapatid? Ang complete, mga kapatid, kumplituhin niya. Hindi siya hihinto na magbigay hanggang kaniyang may bigay lahat. Kompleto, mga kapatid. Ang ganda talaga ng pangako ng ating Panginoong Hesus. Complete. Complete. Kompleto. And plero means perfect. Perfect. Ano ba yung perfect, mga kapatid? Yung perfect sa banal na kasulatan. Hindi yung perfect na sa atin nga, yung 10/10. Yun ang perfect. Sa atin. Pero sa Panginoon, mga kapatid, ang perfect sa Panginoon, 11/10. Hanggang 15/10. Hanggang 30/10. Hanggang 100/10. Yun ang perfection, mga kapatid. Sobra pa. Sobra pa sa gusto ng Panginoon. Perfect. Naghingi ka ng bahay, binigyan ka ng Panginoon ng bahay, nagbigay siya ng mansyon, nagbigay siya ng rest house, magbigay siya ng resort, beach resort. Ganda ba? That is perfect. Perfect. Ang perfect hindi gaanong ma-explain. Pag masabi, ito yung naangkin ko, perfect. At yun ang pangako ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Ask, and it shall be given you, according to Matthew 7:7. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be opened unto you. My God, according to Paul, my God will supply not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7, not 8, not 9, not 10, but my God will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus, our Lord. Ang ganda, mga kapatid, ng pangako ng ating Panginoon Hesus. Point number 1. In God's presence, God's presence provides our needs. Ano po nangyari? Doon sa first wedding sa Cana. Kung nalaman niyo, mga kapatid, first miracle, not first wedding, but first miracle na nangyari doon sa Cana. Sa wedding, mga kapatid. Na ang nangyari, wala na silang alak. Yung alak na may
may mga halong, walang halong alcohol, ha? Tinawag yun na unfermented wine. Yun ang alak na, or tinawag na bino. Yun ang bino na walang halong alcohol. Pure talaga, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus nagbigay ng isang himala. Gumawa siya ng bino galing sa tubig. Grabe talaga. Ano ba yung sikreto? Na hindi napahiya ang bagong mag-asawa. Ang ano talaga? Yung kasala na maubos ang pagkain, walang natira at may marami pang gustong kumain, hindi na makakain. Nakakahiya yan. Nakakahiya. Yung kasal ng tatay ko, dati wala pa yung cellphone, mga kapatid. Telegram pa yon dati na darating kami. Pag on the way na hindi na makakommunicate, wala pang cellphone. Yung cellphone mga kapatid ay galing yun sa ham radio na natandaan nyo yung ham radio na Roger. Hindi kasi Roger, pero yung pangalan mo Roger. Saan ka, Roger? Dito ako, Roger. Saan banda, Roger? Dito sa mall, Roger. Papunta ako diyan, Roger. Yun, galing sa Roger na ham radio. Galing doon, may cellphone na malaki, parang ham radio din, na pwede na makatext. At naalaala ko ng college ako, may isang estudyante doon sa college namin na may cellphone siya, ay pinakamayaman siya, pinakasikat. Saka yung niya, malaki talaga yung cellphone niya. At saka, nang nag-graduate ako, nakapagtrabaho na, bumili ako ng isang cellphone. Ito kalapad. Di ba yung mga Alcatel dati? Parang sikat na ako. Pinakita ko talaga sa mga kaibigan ko, sa pantalon ko, nilagay ko talaga. Wala pang mga cellphone na text. 1970s pa yun yung kinasal yung papa ko. So, wala nang natirang pagkain. At saka dumating yung isang grupo ng mga kamag-anak. Ay nako, ano kayang ipakain ko? Ubos na ang mga manok. Buti doon sa bahay ng kapatid ng mama ko. May mga itlog pa. Doon, itlog ng mga manok. So, kinuha ng papa ko at yun ay iniluto at ipinakain sa bisita. Nakahiya, mga kapatid. Ngunit, hindi napahiya ang bagong mag-asawa during the wedding because they invited Jesus. Because they invited the Lord Jesus. When we invite Jesus in our homes, hindi tayo, mga kapatid, mapahiya. Gaganda at gaganda yung buhay natin. According to Ellen White in Desire of Ages, page 200, when we ask for His blessing, we should believe that we receive it and thank Him that we have received it. Then we are to go about our duties, assured that the blessing will be realized when we need it most. Ang ganda, mga kapatid. Believe, ask and believe, and thank Him. Ang ganda. Ask, believe, and thank Him. Ang ganda, mga kapatid. Ano ang hiningi niyo sa Panginoon? Hingiin niyo hanggang hindi ibigay sa Panginoon. Ipanalangin mo sa Panginoon.
Dalhin ninyo sa inyong pagsamba at pagpuri sa Panginoon. And maniniwala kayo. Believe. And thank Him. Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi pa natin natanggap, pero pasalamatan na natin na ating matanggap ang ating hiningi sa Panginoon. Ang ganda talaga. Mga kapatid, ng pangako ng ating Panginoon Jesus. Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled them to the brim. Then He told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so. Kung kayo kaya, yung mga servants na sinabihan ng Panginoon na, ano yung tubig? Dalhin niyo, ipainom niyo sa mga tao. Kasi ito yung bino. Ano? Bino yan. Jesus, bino yan. Oh, bino yan. Hindi yan bino. Ano yan? Tubig yun. Hindi. Bino yun. Sabi ng Panginoon, bigay nyo lang. Bigay nyo. Maniwala nyo kayo sa akin. Bigay nyo lang. Hindi, Panginoon, parang mapaya kami. But they never questioned Jesus. They believe in Jesus. Mga kapatid, may tiwala ba tayo sa ating Panginoon Jesus? God is a loving God. Mga kapatid, ang atin lang na naintindihan natin. Ang ating Panginoon ay isang mahabagin na Diyos. Puno ng pagmamahal at pag-ibig. Bakit po tayo ay mag-alala? At sa programang ito, mga kapatid, tayo po ay binigyan ng isang magandang pag-asa sa bawat isa na magkaroon tayo ng tiwala sa ating Panginoon Jesus. They followed. They served the water. Kasi tubig yun eh. Tubig yung kanilang dinala. Not one person said, it's water. Ang lahat nagsabi, ang sarap ng bino ng ginawa ng ating Panginoon Jesus. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. Tasted the water. Mga kapatid, when you embrace God's mission for your life, miracles shall happen. God's presence provides the best life. Ang ganda. Mga kapatid, ito po ang point number 3. Siya po ay magbigay sa atin ng magandang buhay. When we give our lives to Jesus, you will have the best life ever. Ano po ang sabi ng Panginoon in Jeremiah 29 verse 11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. We will have hope. We will have prosperity in the name of Jesus, mga kapatid. For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Yun ang gusto ng ating Panginoon Jesus. Anong sinabi? Sa isang author, Christ's followers experience the highest form of pleasure. Ang ganda. Highest form of pleasure. Laugh with depth and enjoy all of the goodness life has to offer. Kingdom dwellers are simply more discriminate about how they seek entertainment and pleasure. They trust in a God,
and a beautiful God who has come not to rob them of joy, but to bring them real and lasting joy, the kind found when moderation and boundaries are applied. According to James Bryan Smith. Ang ganda, mga kapatid. Trust in a beautiful God. He will give us the highest form of joy, highest form of happiness. Siksik, liglig, at umaapaw ang ating ligaya. Mga kapatid, ating invite ang ating Panginoon Hesus na siya po ay manahan sa ating buhay. Ang ating buhay ay siksik, liglig, at umaapaw ang kaligayahan dahil ang ating Panginoon Hesus ay kasama natin. Manalangin tayo. Amang banal, Panginoong Hesus, pagpalain ang bawat isa sa amin. Manahan ka sa aming buhay upang ang ligaya, Panginoon, ay mapasa amin. Ang inyong kabanalan, mapasa amin. Na kami po ay maging masaya, liglig, siksik at umaapaw. Ang kasayahan at kaunlaran, aming mangkin dahil sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang daang makintab, hangin ay mahalimuyak, kasabay ng pagsipol ng ibon sa mga bulaklak. Kay inang pagmasdan, gintong lantay na hagdan, o kay saya doon makapasok sa kaharian. Isang kaharian na palibutan ng hiyas, ang palatsyong tahanan ng isang Mesiyas. Tanging nagliliwanag sa kalwalhatian niya, langit na kay ganda, lugar na napakasaya. Saya mamasyal, maglaro doon sa lawa, tubig na kay linaw, iba't ibang kulay ng isda. Sa tabi ng halamanan, bulaklak ay magagara, syudad na kay ganda, doon lamang makikita. Isang kaharian na palibutan ng hiyas, ang palatsyong tahanan ng isang Mesiyas. Tanging nagliliwanag sa kalwalhatian niya, langit na kay ganda, lugar na napakasaya. Laksang anghel, umiihip ng trumpeta, mga banal da'y umawit na kay saya. Kahariang gintong perlas, hinanda ng Mesiyas, tayong tagapagmana, tatahang kasama niya. Isang kaharian
a messenger. I will go. As we commit to go house to house, person to person for Jesus. Here are new books for 2022 that can go with you. Discrimination, intolerance, hatred. These happen when people do not know the value of each member of the human family from an early age. Teach children how to love beyond differences in children around the world. Now with a coloring book. Read them and rhyme, dialogues and mental images. Easy and enjoyable reading. Rekindle children's love for reading with all original paintings and our retelling of well-loved stories from the Bible with My Bible Treasures. Who is the Holy Spirit? Why is He a gift? Read this devotional book by Sister Ellen G. White. Alone or with your family, and ye shall receive power. Make young people's faith trending. Recall God's faithfulness and blessings with this daily devotional book for the youth by the Northeast Luzon Adventist College. Hashtag Promises of Hope. Affections, reconciliations, attachments, missions, collaborations, devotions. This year, let's invite more people to make meaningful connections with others and with God. Health and home for every home. For every home, health and home. More exciting new products are coming. I am a messenger. I will go. 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 This year, your Philippine Publishing House joins your commitment. Greetings sa ating mga kapatid na ngayon ay nanonood sa ating programa sa Hope Channel Philippines. Ating pasalamatan ang Panginoong Diyos na Kanya tayong binigyan ng pagkakataon upang makapagpuri sa Kanyang pangalan. At ating pasalamatan, Pastolong, ang ating mga leaders sa buong Southern Asia Pacific Division na pinangasiwaan ni Elder Roger O. Caderma. Gayon din sa ating Executive Secretary, Pastor Wendell Mandolang, and our Treasurer, Pastor Jacent Adap. At sa lahat ng mga directors ng Southern Asia Pacific Division, na salamat sa inyong suporta na inyong ibinigay sa programa natin sa Hope Channel, na ito po ay nagbigay ng kasigasigan at magbigay ng pag-asa sa ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Salamat talaga at God bless sa ating lahat. Sana po mga kapatid ay patuloy kayo na magbigay ng inyong suporta sa programang ito. Lahat ng mga viewers natin sa buong bansa ng Pilipinas, sa ngalan po ng Philippine Publishing House, kami ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating program na ito ay isang public awareness, lalo na sa ating mga mahal na mga membro sa Iglesia sa Adventist Church sa buong Pilipinas, na meron tayong mga supply para sa ating bawat pamilya, bawat iglesia, bawat institution, na itong ating mga produkto galing sa Philippine Publishing House ay malaking tulong upang maakay, magabayan ang ating mga mahal na mga kaibigan, mga kapatid sa ating bansa ng Pilipinas. Pastor John. Ang ganda, Pastor Long, na tayo po ay nagsama-sama upang ating ibigay ang mga magagandang bagay na magbigay ng kagalakan sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid na mga membro ng Iglesia. Totoo yan, Pastor John, kasi ngayon ay medyo kahit
malalayo tayo sa pamagitan ng ating mga mahal na mga nagmahala po sa Hope Channel. Malaking tulong ito na itong mga information ay mapaabot natin sa bawat tahanan, Pastor John. Tsaka itong mga informasyon na ito, Pastor Long, magbigay din sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid, sa iglesia, membro ng iglesia, ng gabay. Upang Okay. sila po ay mamumuhay na masaya, maging banal, at sila po ay, tayong lahat ay handa sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sinabi mo pa, Pastor John, kasi yung binanggit mong masaya na mga membro sa iglesia, hindi lang masaya dahil sila ay nais na maglingkod sa Diyos, ay susunod yan o unlad ang kanilang buhay, hindi lang sa material, kundi sa spiritual, Pastor John. Sabi ng Biblia din, Pastor Long, na pag ang bayan ay banal, uunlad ang bayan. Amen. Tsaka makatulong tayo sa ibang bansa. Di ba? Pag banal yung bayan natin, pag banal yung bansa natin, uunlad ang bansa, makatulong din tayo sa mga bansa na naghihirap. Salamat. Sinabi mo pa, Pastor John, malaking tulong na ideya para sa ating iglesia o sa ating pamalaan ng ating denomination na itong ating mga mahal na mga kaibigan, mga mahal na mga viewers ay makikinabang po sa programa na nilalahad natin dito sa Hope Channel Philippines. At may bago tayong aklat, Pastor Long. Ay, good news isang yan, good gabay. news. Oh, Good good news. news to. Na isang gabay sa bawat pamilya Okay. ng mga kaanib natin sa iglesia, ng mga kababayan natin kung gusto sila. Ito po ay isang aklat na babasahin natin araw-araw. Parang pagkain, Pastor Long, na material na pagkain upang tayo po ay mabubusog at magkaroon ng lakas ng loob sa ating gawain araw-araw. Ito rin pagkain sa ating spiritual. Ibig sabihin ito ay parang morning manna. Yes. Daily bread, daily bread. Okay. At tinawag natin ito na morning devotional. Ayan, morning devotional. Oh, so ito yung sa ating mga membro ng iglesia ay sana ang lahat talaga kukuha ng ating aklat na lest we forget. Okay, binanggit mo kanina, Pastor John, na mamuhay po ang isang membro ng iglesia na masaya at maunlad. Yes po. Now, malaking tulong po ba ito kung halimbawa magkaroon ako dito? Ang nagagandahan nito, Pastor Long, kasi ang ating manunulat dito ay isang magigiting, isang dalubhasa, esteemed author, si Dr. George R. Knight, na naging professor din siya sa Theological Seminary ng Andrews University sa Wow. Amerika. At kanyang tinuturo ang history. So ito po ang makita natin ay history ng Seventh-day Adventist Church at saka history ng Bible. So pinagsama-sama niya na ito po ay magbigay inspirasyon sa ating mga kapatid sa iglesia. Na ang mga kaanib natin sa iglesia, sila po ay masaya na araw-araw binabasa nila at maging inspirasyon nila sa atin lahat ang pagbabasa nito na ang ating gawain ay lalong uunlad sa iglesia. Ibig sabihin, Pastor John, itong lest we forget, na ito ay history ng Adventist Church. May kinalaman pa ba ito? Yun. Aha. Yun ang history ng Adventist Church na yung mga stories niya, ang ganda talaga. For example, Pastor Long, dito po sa January, na ang story dito ay kay William Miller, na siya po ay isang disipulo ng deism. Ano ba yung deism? Yung may belief sila, deistic belief, na
may Diyos, pero ang Panginoon, yung understanding nila, hindi nakikialam sa anong ginawa sa mga tao. Okay. Nandiyan lang siya. So, at saka, ang ano lang nila is yung morality, okay na yun. At hindi binigyan pansin ang talagang maging banal at maging masaya sa buhay at isang magandang kinabukasan na inihanda ng Panginoon sa atin. Lalo tigit ang langit na bayan na inihanda ng Panginoon. So, dito po nasimula si William Miller hanggang na ano niya, na kita niya yung ano pa ang sinabi ng Biblia. At may discovery siya sa Bible na yung tinawag pastolong na second coming. Okay. Na ikinunect din niya sa yung cleansing of the sanctuary. So, dito po natin mabasa kailan yon at ano ang mga aktual na nangyari. Okay. Dito. Ibig sabihin ito, may pagka-prophetic ito. Yes po, may Pastor John. Now, binanggit mo na si George Knight ay isang dalubhasa na writer. Now, ibig sabihin, mayroon siyang mga karanasan nang siyang pinalago ng Diyos upang mapatibay at lalong maliwanag ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga prophecy ayon sa kanyang napag-aralan, Pastor John. Oh. Ang nakangala ni Dr. George Knight, siya po ay isang historian. Okay. At hindi lang itong aklat niya ngayon ay naging devotional book natin. May iba pang aklat siya na dati ating binabasa. Siya din ang ating author ng ating morning devotional. So, talaga siya, dalawasa siya sa history at saka magagiling na writer na kanyang ipinakita, Pastolong, yung understanding nila, kasi may ano natin, 'di ba? Na laman natin yung Great Disappointment. Okay, during kay William Miller na kasama doon si Ellen G. White. Pero may mga nandun na mga pangyayari na hindi talaga nabasa, hindi talaga nabigyan ng paglilinaw. So, through this book, talaga, ma-inspire ka kasi yung mga paano nabuo ang mga doctrine ng Seventh-day Adventist Church, paano nabuo ang iglesia, dito niya ibinunyag na maging isang magandang pagkasulat na ito po ay hindi lang information but also an inspiration. So, this book is both an inspiration as well as information Okay. So, sa ating mga miyembro o kaanib ng ating iglesia. So kung ganun, Pastor John, malaking benepisyo na makukuha sa ating mga church member dahil po itong 2025 na morning devotional, hindi lang po ito instructional but as well as devotional bawat pamilya. Halimbawa, sa buong Pilipinas, mayroong pamilya ng mga, sabihin natin mga 800 o 700,000 families o 500,000. So malaking bagay kung ang bawat pamilya magkaroon ng ganito upang mag-guide sila kung ano po yung history ng Adventist Church. Kung paano gina-guide ang ating mga pioneers na maging ang kanilang ang prophecy ay sang-ayon sa Sagrada Escritura, Pastor John. So ito nga, Pastor Long, ang nakaganda nitong aklat kasi sa sinabi natin na detail talaga yung pagka-present. Okay. For example, nagsabi si William Miller in one of the devotionals na
ang kanilang paniniwala before October 22, 1844, the Great Disappointment, kanilang paniniwala na ang nangyari sa mga tao noon na hindi nila binigay ang kanilang sarili during the time sa October 22, 1844, kasi yun ang cleansing of the sanctuary na sa kanilang isip, yun ay second coming already. So, close of probation na. Yun ang nila, naisip nila, na ang mga tao na hindi tumanggap sa Panginoon Hesus Sarado na. on or before October 22, 1844, sarado na. Hindi na sila maliligtas. At yun ang kanilang paniwala. At ang nakagandahan, Pastor Long, although yung calculation ni William Miller ay insakto talaga, pero may kunting mali sa kanyang interpretation na hindi second coming. Yet, that is cleansing of the sanctuary. Alam mo, Pastor John, majority sa ating mga church member, lalo na pag hindi nag-aaral po ng yung systematic na pag-aaral sa Biblia, minsan malito. Subalit, ang kagandahan sa ating institution, nag-provide ng ganitong manual or daily devotional upang ma-cater natin yung mga confusion sa ating mga church member na ganito pala ang history ng ating church. Mayroong mga tinalaga ang Diyos upang mag-guide ang ating church na talagang ito ang nais ni Lord na malaman ng ating mga kapatid sa iglesia sa pamagitan ng mga leader, ng mga pioneer na sumulat ng mga ganito, Pastor John. Tama yan, Pastor Long. Kasi yun ang paniniwala nila ni William Miller at sa kanyang grupo. Pero hindi talaga yun ang second coming. Although, my point din na on or before the second coming of Christ, there is clause of probation. So wala na talaga yung tao hindi na maliligtas. So pag yun ang nangyari, wala na tayong kaligtasan. Ngunit hindi yun ang nangyari. Kasi hindi yun second coming. Ngunit that is the cleansing of the sanctuary. So Heavenly sanctuary. So ito po, Pastor Long, ang ganda na ating mabasa. Hindi lang yung buhay ni William Miller at sa kanyang paniniwala at sa kanyang karanasan, kay Ellen White din at sa kanyang mga pioneers natin na sila po ay nahubog sa isang paniniwala na talagang sila ay maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay, kasali sila yung mga pioneers sila ni Elder Beach, nandito rin. Yun. So sila ang mga ginamit ng Diyos upang bigyan liwanag po ang ating iglesia, lalo na sa ating mahal na mga membro sa church, na sila ay makaunawa kung ano yung kasaysayan ng ating iglesia, Pastor John. Yeah, tama yan. So, si William Miller, at sabi mo si Joseph Bates, siya yung first theologian of our church. Hindi siya nakapagtapos ng theology, ngunit siya po ay nag-aral talaga, Pastor Long, kasi wala pang School of Theology sa Adventist na... formal study. Yeah, Adventist na church. So, siya yung nag-aaral talaga ano ang Sabat. Yung mga bagay na gawin at hindi gawin during Sabat. Okay. Ibig sabihin, Pastor John, the gospel about the Sabbath. Gospel about the Sabat. Yun ang gusto kong ipahawatig.
Salamat po, Sir John, kasi marami ngayon na kung minsan mga mahal nating mga kapatid na may mga pag-isip na i-justify sa sariling justification na kung ano yung naisip nila gagawin during sa araw ng Sabat na talagang ang isip nila na yun ay accepted. Anit, kung tutusin, mayroong mga bagay na parang nag-compromise. Kaya kung mayroon tayong ganito, Pastor John, malaking tulong sa ating mga mahal na mga membro sa iglesia sa buong bansa ng Pilipinas, Pastor John. At saka dito, Pastor Long, makita natin na ang mga lesson every day nakaka-inspire talaga. Na may araw-araw ating ma-encounter yung mga pioneers, yung mga sacrifices nila. Aha. Like J.N. Andrews, ni John Andrews, na siya po ang first missionary na na-assign doon sa Europe. Okay. At saka maganda yung buhay niya na dito po ay pinagbigyan pansin. Si Joseph Bates, sa sinabi ko, siya yung first theologian at siya din ang naging isang dedicated na pioneer. Yeah. Kasama si Ellen White at saka si James White. Kasi kinonect niya, Pastor Long, ang Sabbath in Exodus, Okay. ang layo-layo hanggang Revelation. Kanyang kinonect Talagang magaling talaga ng mga ano. Yung dalawa. At saka, marami talaga ang mga tao na naniwala sa Biblia dahil sa kanyang magandang pagbigay ng pahayag. Ibig sabihin, Pastor John, binanggit mo kanina na yung interpretation ng ating mga pioneer na sa halip na close of probation na babalik na si Jesus is an open door na yun pala ay hindi dito kundi doon sa Heavenly Sanctuary na lalong lumalawak yung provision of salvation sa tao na sa pamagitan ng ating mga pioneer, lalong lumalalim yung doktrina na maunawaan ng ating mga mahal na kapatid kung gaano kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Tama yun, Pastor Long, na ito po ay magbigay sa atin talaga ng isang kasigasigan at pag-asa dyan sa ating Amen. Panginoon Hesus na ang mga pioneers natin ay naging tagumpay, Pastor Long. At ang kanilang buhay ay umunlad, ang iglesia ay naging maunlad na iglesia, progressive, dynamic church. Nagsimula lang sila ng handful. Ano lang, mabilang mo lang sa kamay. Nagsimula sila. Hanggang ngayon, nandyan na tayo sa 24 million Seventh-day Adventists. Wow, praise the Lord, Pastor John. Ibig sabihin, nabanggit mo na ibig sabihin progressive. Yeah. Ibig sabihin, Pastor John, na ito ay organisado. Organisado talaga. Napakaganda talaga. Now, itong manual, itong morning devotional, Pastor John, malalaman ng ating mga viewers, ng ating mga church member, mga kapatid, kung ano ang proseso sa pagpalago ng ating church at sino po ang may authority sa ating church. Saan nag-umpisa? Sa lokal ba o sa General Conference ba, Pastor John? Napakaganda ito na guide ng ating mga, lalo na sa ating mga church officer, mga viewers, ating mga elders, deacons, church words member, kung ilan kayo sa tahanan nyo, tag-iisa kayo ng ganito. Why? Malaking bagay ito upang ma-equip kayo, mga church member, mga officer, kung mayroon kayong mga kilala na wala pa po sa paanan ng Diyos. Pag may mga katanungan, Pastor John, madali pong masagot dahil po ito ay simplified at talagang nakabase doon sa Biblia na
ito po ang may authority sa katotohanan na ating ibahagi sa ibang tao. Oh, so, Pastor Long, lest we forget ang napakagandang morning devotional for 2025, mga kapatid. Lest we forget. Pagkano nga ito, Pastor John? Ano ito is only 475 sa ating mga kapatid. So, hindi pwede ito ibaba, hindi rin pwede ipataas. Oo. So, Pastor John, may ano talaga, may price dito. ibig sabihin, Pastor John, magpa-reserve ako dito ng kalahating dosina Open. para sa aking pamilya. Aking mga kaibigan. Kung may kaibigan tayo wala pa, bigyan natin. Oo, ito ang regalo na lasting gift na maalaala ka sa buong buhay ng kaibigan mo. Mga mahal kong mga viewers, mga kapatid. Manalangin tayo, Pastor Long. Okay. Tayo manalangin. Mahabagin naming Diyos, purihin ka dahil po napaka buti niyo sa amin. Inyo kaming tinubos sa aming pagkasala doon sa Kalbaryo sa cross. Inyo kaming pinili na inyong mga anak at inyo kaming tinanggap na inyong kamanggagawa upang dalhin ang inyong misyon sa bawat tahanan, bawat tao, bawat iglesia, bawat pamilya. Salamat po sa information na buhat sa inyo. Ginamit yung mga pioneers na mga dalubhasa na mga nagsulat po sa inyong mga aklat na ito ay bahagi namin sa ibang tao. Salamat sa tagumpay, sa inyong pangako na hindi nyo kami pabayaan. Salamat po. Tanggapin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, lest we forget, isang magandang devotional para sa atin for the year 2025 na lalong lumakas ang ating pananampalataya sa Panginoon at tayo po ay may pag-asa. Lest we forget, may pag-asa tayo sa ating Panginoong Jesus. Salamat po, Sir John, sa lahat nating mga viewers. Salamat po sa inyong pagsubaybay at itong aklat na napaka-importante para sa akin, sa atin lahat, upang manatili po sa ating isipan kung paano nagsakripisyo ang Diyos una sa lahat, ang ating mga pioneers, parang mabuo, ma-establish ang ating iglesia hanggang ngayon. The most growing, fastest growing church all over the globe, Pastor John. At so may kasabihan, Pastor Long, na sa Filipino Proverbs, na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. So, Definitely. So, mga mahal naming mga viewers, ito na ang paraan paano natin lingunin yung ating mga pioneers na mga pioneers nagsakripisyo. natin. Yes po. God bless sa ating lahat at ang ating Panginoon ay sana magbigay sa kanyang biyaya sa bawat isa sa atin, sa ating iglesia. Thank you, Pastor John. Thank you. po. God bless. Yes.